Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 206, ang kalamidad. Duan tiyan lang, utusan mo ang iyong mga tropa na tumayo. Sigaw ni Liu Kanglan habang iniunat ang kanyang kamay at binabali ang isang palaso sa kanyang harapan. Galit na galit siya. Kung ang hukbo ng bansang Mouyu ay naglunsad ng isang pag-atake, hindi sila handang lumaban, magdudulot pa ito ng matinding pagkatalo. Sa sandaling iyon, maaari na lang siyang umasa na ang mga tropa ay titigil sa pakikipaglaban sa isa't isa at ang hukbo ay makakatuon sa Mouyu country. Tumayo ka, Liu Kanglan, isa kang taksil at nagtangkang makipagtulungan sa isang taong pumatay sa prinsesa. Kahit hindi ako sapat, ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Sabi ni Juan Tian lang sa malamig na tono. Si Liu Kanglan ay may malamig na pawis na tumutulo sa kanyang likod. Si Duan Tian lang ay ganap na walang kahihiyan, handa siyang hayaan ng libu-libong mamatay. Tumalon si Liu Kanglan sa hangin. Galit na galit siyang sumigaw. Lahat ng tropa ng Zuyu Country, itigil ang pakikipaglaban sa isa't isa at labanan ang tunay na kaaway, kung hindi, lahat tayo ay ililibing dito. Whoosh! Sa sandaling iyon, isang tunog ng pagsipol ang kumalat sa hangin. Isang palaso ang tumutugis patungo kay Liu Kanglan ng buong bilis. Duan Tian lang, taksil ka, galit na sigaw ni Liu Kanglan. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinaghiwa-hiwalay ang palaso bilang pulbos. Bumaba ang kanyang katawan habang sinasama si Lin Feng at sumigaw. Lahat ng tropa ng Zuyu, makinig sa aking mga utos. Retreat sa Duanren border. Alam na alam ni Liu Kanglan ang sitwasyon. Nagkakagulo na ang tropa. Hinding-hindi nila kayang labanan ng isang kaaway na umaatake sa kanila. Mga tropang Chiexi, makinig sa mga utos. Retreat sa Duanren border. Galit na sigaw ni Jiu Chiexi. Ang mga kabayo ay nagsimulang tumakbo sa isang baliw na pag-urong. Hindi na sila nagpatuloy sa pakikipaglaban at agad na umatras sa Duanren border. Whoosh whoosh whoosh. Napuno ng hangin ang nakakakilabot na mga sipol. Itinaas ni Liu Kanglan ang kanyang ulo at tumingin sa langit, ang kanyang mukha ay namutla na kamamatay habang umaagos ang dugo sa kanyang mukha. Sa kalangitan, mayroong isang ulap ng mga palaso na handang umulan ng pagkawasak. Napakaraming palaso na hindi na makita ang langit. Ang lugar ay ganap na natatakpan ng mga palaso. Sa isang iglap, napansin ni Liu Kanglan na ang buong lugar ay nagdilim at ang ulap ng mga palaso ay bumabagsak patungo sa kanila. Napuno ng malalakas na iyak at nakakakilabot na hiyawan ang kapaligiran. Ang sandaling iyon ay tila ang katapusan ng mundo para sa Zuyu Country. Hinawakan ni Lin Feng ang kanyang espada at itinaas ito sa hangin. Nakakasilaw sa mata at nagninangning. Ang mga palaso ay tumama sa espada, ang mga ito ay pinulbos at naging alabok. Ang mga arrow ay nagpatuloy na bumabagsak mula sa langit para sa isang buong 10 paghinga ng oras. Nakikitang muli ang kalangitan ngunit sa sandaling iyon, ang mga tolda ng Zuyu campsite ay ganap na nawasak at hindi mabilang na mga bangkay ang nakahandusay sa lupa. Umalis. Umalis. Nababaliw na ang mga sundalo. Maraming tao ang sumisigaw na umatras. Kung umatras sila sa Duanren border, may pag-asa pa rin. Whoosh whoosh whoosh. Muling naging itim ang langit. Napuno ng mga palaso ang langit at nagsimulang bumaba muli sa kanila. Gaya ng dati, walang katapusang kumakalat ang nakakakilabot na hiyawan sa buong kampo. Sa sandaling iyon, ang mga kabayo ay tumatakbo ng buong bilis na nagpayanig sa lupa. Tila ang kamatayan ay tumatakbo patungo sa mga tropa ni Zuyu. Ang mga nakabaluti na kabayo ni Mouyu, pagkatapos ng 2 arrow volley, ay tumatakbo na patungo sa kanila upang maglunsad ng pag-atake. Tumingin si Lin Feng sa lupa at nakita ang dugo ng kanyang Dragon Colt Horse. Hinawakan ni Lin Feng ang kanyang espada at hindi gumalaw pabalik, sa halip ay lumipat siya patungo sa mga nakabaluti na kabayo ni Mouyu. Mamatay. Nang makita ng mga sundalong sakay ng kanilang mga nakabaluti na kabayo na hindi umaatras si Lin Feng, sumugod sila sa kanya na may layuning pumatay habang nakataas ang kanilang mga sibat. Ang espada ni Lin Feng ay tahimik, nakasisilaw at malamig sa yelo. Ang malamig at maningning na agos na ibinubuga ng espada ay tila kaya nitong sakupin ng buong bansa. Ang mga kabalyero na humahabol sa kanya ay biglang naputol sa 2 piraso. Ang itaas na kalahati ay lumilipad sa hangin at ang ibabang kalahati ay nanatili sa likod ng kabayo. Nakakamatay na espada. Ang ekspresyon ni Lin Feng ay malamig-lamig. Pagkatapos, makikita ang walang ekspresyon at maitim niyang mga mata. Patuloy na pinatay ni Lin Feng ang mga kaaway na sumugod sa kanya. Ang mga kabalyero ay minasaker. Nagpatuloy si Lin Feng sa pasulong, inaatake ang malalaking grupo ng mga kaaway gamit ang kanyang espada. Isang sword swing at isang dosenang kaaway ang mamamatay. Ngunit sa sandaling iyon, si Lin Feng ay napaliligiran na ng mga tropa ng kaaway. Hindi na sila gumagalaw patungo sa kanya ng buong bilis sa maliliit na grupo. Lahat sila ay nagtaas ng kanilang mga sibat patungo sa kanya. Kaagad pagkatapos, lahat sila ay sumugod kay Lin Feng. Kung sasalakayin siya ng lahat, tiyak na mamamatay si Lin Feng. Ang nakakatakot na puwersa na nagmumula sa nakamamatay na espada ni Lin Feng ay bumabalot sa mga kalaban dahilan upang makaramdam silang lahat ng matinding takot. Lahat sila ay may malamig na pawis na umaagos sa kanilang likuran. Malungkot. Espada. Mabilis na umikot ang katawan ni Lin Feng habang inaatake niya ang mga kaaway sa bawat direksyon. Ang bawat taong nahahawakan ng kanyang espada ay makakatagpong isang hindi kapani-paniwalang marahas na kamatayan. Ang isang pag-atake ay sapat na upang patayin ang 12 ng mga sundalo kung saan sila nakatayo. Habang nakikipagkita sa kanyang mga kaaway ng harapan, isang matapang na magsasaka ang palaging mananalo. Tumalon si Lin Feng sa hangin at sumakay sa isang kabayo. Naglabas siya ng malamig na matalas na enerhiya sa kapaligiran.
Sa isang kisap mata, mabilis na naging masunurin ang kabayo. Pinutol ni Linfang ang renda nito at mabilis na tumakbo pasulong. Ang kanyang espada ay naglalabas ng maningning na kinang. Ang isang welga ay mga ngahulugan ng kamatayan. Si Linfang ay isang nag-iisang nakasakay na sundalo na humaharang sa hukbo ng Kawain na parang isang hindi magagapi na Diyos ng digmaan. Ang Duanren border ay halos 5 kilometro lamang ang layo mula sa kinalalagyan ng mga sundalo. Kahit na ito ay isang napakamaikling distansya, ang tanawin ay naging isang madugong impyerno, mayroong hindi mabilang na mga bangkay na ngayon ay pinalamutian ng tanawin. Mayroong 3,000 mamamana na nasa itaas ng Duanren border. Lahat sila ay ang pinakapiling mamamana. Sa tuwing nakikita nilang lumalapit ang mga tropang Moyu, pinupuno nila ang kalangitan ng kanilang mga palaso. Ang daanan patungo sa Duanren border ay makitid at kakaunti lang ang kayang tumanggap ng mga tao. Kahit na sinubukan nilang magtago mula sa mga araw na wala silang kahit saan upang itago, ito ang dahilan kung bakit ang mga tropang Moyu ay hindi nang ahas na pumasok. Hindi nila alam kung paano maiiwasan ang mga palaso na umuulan sa kanila. Ang isa pang dahilan kung bakit ang mga tropa ng Moyu ay hindi pumasok sa makitid na daanan ay dahil may isang lalaking nakaharang sa daanan. Kung ang taong iyon ay nagbabantay sa daanan, hindi magagawa ng 10,000 sundalo malagpasan. Ang lalaking iyon ay si Liu Kanglan, ang Divine Arrow. Ang mga tropang Zuyu ay maaari lamang manatili sa likuran niya o umakyat sa mga bangin ng Duanren border, naghihintay sa kalaban. Kung dumating ang mga tropang Moyu, hindi maiiwasang papatayin sila ni Liu Kanglan. Ang mga palaso ni Liu Kanglan ay hindi nakalampas sa target nito at ang kanyang mga palaso ay palaging nakamamatay. Habang tinitingnan ang mga tropang Zuyu na minasaker sa abot tanaw, naramdaman ni Liu Kanglan na sinasaksak ang kanyang puso. Dumating si Linfang sa harap ni Liu Kanglan sakay ng kanyang bagong kabayo, agad siyang bumaba at tumayo sa gilid ni Liu Kanglan. Kalmado niyang tinitingnan ng hindi mabilang na pagkamatay sa abot tanaw. Ang mga tropang ito ay pawang namamatay dahil sa sama ng loob ni Duan Tianlang kay Linfang. Duan Tianlang. Naramdaman ni Linfang ang isang hindi mapigil na layunin ng pagpatay kay Duan Tianlang. Ilang daang libong buhay ang mawawala, ano ang ibig sabihin nito kay Duan Tianlang? Wala. Bakit kaya kumilos si Duan Tianlang? Dahil nagdulot siya ng napakalaking distraction sa loob ng kampo at tumanggi siyang ihinto ang laban, binigyan niya ng pagkakataon ng Moyu country na umatake. At saka, parang alam ni Moyu ang tungkol sa kaguluhan at dumating upang samantalahin ang pagkakataong iyon. Dumating ang mga kaaway sa mas malaking halaga ngunit sa tuwing sila ay pinapatay ni Liu Kanglan sa pasukan ng Duanren border. Mula sa tuktok ng mga burol, madaling patayin ng paparating na mga kaaway habang nananatiling ligtas. Sa di kalayuan, tila napatay na ng mga tropang Moyu ang sobra ng mga tropang Zuyu. Ang mga kabayong Chixi ay tumatakbo patungo sa Duanren border. Gayunpaman habang ang Chixi Armored Horse ay malapit na sa Duanren border, lahat sila ay tumigil. Ang Duanren border ang huling hintuan bago ang Zuyu country. Ito ang huling checkpoint kung saan mapoprotektahan ng bansa ng Zuyu ang kanilang sarili. Alam na alam ito ng Moyu country. Habang nakatayo sa mga burol ng Duanren border, madali nilang mapatay ang paparating na mga kalaban. Mula sa itaas, hindi lamang sila madaling pumatay ng mga tao ngunit magagawa rin nilang pahigang ligtas na makapasa ang mga tropang Chixi. Kapag gumagamit ng busug mula sa mataas na lugar, ang isang tao ay maaaring pumatay ng 10 tao. Ang pagpatay sa 100 kaaway ay normal pa nga. Ang mga tropa ng Moyu ay hindi magmamadaling sumugod patungo sa Duanren border, napakaraming tao ang umakyat sa tuktok ng mga bangin. Kung gusto nilang dumaan, ang mga tropa ng Moyu ay kailangang magsakripisyo ng mga tropa ng 10,000. Na isang malaking kawalan. Tumingin si Liu Kanglan sa malaking hukbo ni Moyu habang nanginginig sa galit. Sila ay dumaranas ng matinding pagtatalo. Ang labanang iyon ay tungkol sa pagpatay sa hukbo ng Zuyu. Ang hukbong Zuyu ay hindi na makakalaban sa hukbong Moyu. Ilang sandali bago, nang bumalik siya sa Duanren border, 100,000 sundalo na lang ang natitira at sa gitna nila, marami ang nasugatan. Halos lahat ng tropa nila ay napatay sa labanang iyon. Sa panahon ng panloob na kaguluhan, ang mga tropa ng Moyu ay mabilis na kumilos kaya wala silang pagkakataong lumaban. Ang tanging nagawa nila ay tumakas. Paano nila lalabanan ng isang hukbo na binubuo ng 500,000 na umaatake kung hindi sila handa? Isang hindi kapanipaniwalang dami ng mga tao ang napatay na. Sa sandaling iyon, sa harap ng mga tropa na huminto, isang silweta ang dahan-daang lumitaw. Ito ay isang binata. Parang namumutla ang kanyang mukha ngunit ang kanyang dalawang mata ay mukhang matalas at malupit na ginagawang gustong magpatirapan ng mga tao sa kanyang harapan. Ang taong ito ay ang kaaway na prinsipe. Pangkalahatang Divine Arrow. Sabi ng binata. Mahina ang kanyang boses ngunit tumagos ito kay Liu Kanglan at sa iba pa. Moji. Sabi ni Liu Kanglan sa malamig na tono habang nakatingin sa binatang iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 207, No Choice But Death. General Divine Arrow, pinuprotektahan mo ang Duanren border sa loob ng maraming taon. Iyan ay isang mahusay na tagumpay sa militar, at ikaw ay isang maalamat na figure. Walang sino man ang nakadaan sa Duanren border. Ako, si Mojia, ay palaging hinahangaan ka dahil dyan. Ikinagagalak kong makilala ka ngayon. Sabi ni Moji habang kalmadong nakaupo sa kanyang kabayo at nakatingin kay Liu Kanglan, bahagyang yumuko bilang paggalang. Iginalang niya ang general ng Zuyu. Ang general ng isang minasiker na hukbo ay hindi nangangailangan ng mga tagumpay ng militar. Nalungkot si Liu Kanglan. Nawalan na sila ng daan-daang libong sundalo at kasalanan niya iyon.
Dumudugo pa rin ang puso niya sa pagkakamali niya. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Kung nagpasya kang pumunta sa aking bansang Moyu, ako, si Mojia ay malugod kang tatanggapin at bibigyan ka pa ng katayuan bilang isang commander. Sabi ni Mojia sa sobrang magalang na tono. Kahit na mataas ang katayuan niya, isa nga siyang prinsipe, walang nikititing na pagmamataas sa boses niya. Yumuko pa siya sa harap ni Liu Kanglan, hindi ba pangunahing kaganapan ito? Ang tagumpay ay tagumpay, ang pagkatalo ay pagkatalo. Ano ang punto ng pag-uusapan tungkol dito? Sabi ni Liu Kanglan habang umiiling. Salamat sa iyong kabaitan, ngunit ko. May ipapakita ako sa iyo at maiintindihan mo, sabi ni Mojia habang winawagayway ang kamay. May gumalaw sa tabi niya tapos may lumabas na ilang silhouette. Kasama nila ang isang magandang dalaga, na nakulong ng isang baging. Dinala siya sa harap ng iba. Prinsesa. Si Linfang at Liu Kanglan ay lubos na namangha, lalo na si Linfang. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Linfang. Siya ba ay isang hostage? Paano ito nangyari? Paano napunta ang prinsesa sa mga kamay ni Mojia? Hindi kaya si Duan Tian lang ang asasin na bumihag sa prinsesa kundi mga taong nasa ilalim ng kontrol ni Moji. Ngunit bakit siya tinambangan ng mga sundalo ni Duan Tian lang na gustong pumatay sa kanya? Walang ideya si Linfang kung ano ang nangyayari. Sa sandaling iyon, tumingin si Mojia kay Linfang, ngumiti at nagsabi. Ang pangalan mo ay Linfang, tama ba? Natigilan si Linfang nang marinig niya si Mojia. Dahan-dahang nagsimulang magsalita si Mojia. Sa matinding galit, nagpapahinga ako sa ilalim ng sipol ng ulan. Nakatingin sa malayo, nakatingala sa langit, ako ay bumibigkas ng mahaba at malakas na sigaw. Ang sakit ng dibdib ko. 30 sundalo ngayon na may alikabok at lupa, ang buwan at ang mga ulap na umaabot hanggang sa nakikita. Ang buhok ng binata ay pumuti, siya ay puno ng kalungkutan. Ang kahihiyan ni Don Ren. Kapag napupuot ang mga opisyal, sinisira nila. Sa likod ng mga nakabaluti na kabayo, papunta sa mga bundok na armado ng mga bulaklak. Na may magagandang mithiin sa aking isipan ngunit napuno ng gutom ang aking tiyan, kinakain ko ang kanilang laman. Para mawala ang uhaw ko, iniinom ko ang dugo nila. Ang paglilinaw mula sa simula hanggang sa wakas, ang mga bundok at lawa, na lumilipat patungo sa langit. Solemn na at magalang ang boses ni Mojia. Ang kanyang boses ay puno ng sigasig at matayog na damdamin. Si Liu Kanglan at Linfang ay natulala. Yung marunong kumantangan niyang espiritu. Linfang, kung handa kang sumama kay Moyu, tatanggapin din. Kita, kung gusto mo, pwede pa tayong maging sworn brothers. Salubungin siya at maging mga sinumpaang kapatid. Ang prinsipe ng Moyu, si Mojia, ay nakakagulat na nagbigay ng malaking kahalagahan kay Linfang. Kung tatanggapin mo ang alok ko, syempre, hindi ko sasaktan ang prinsesa. Magiging asawa mo pa siya. Patuloy ni Mojia habang nakangiti. Mula sa ekspresyon ni Linfang, naunawaan ni Mojia na nagmamalasakit si Linfang sa kaligtasan ng prinsesa. Tumingin si Liu Kanglan kay Linfang. Naalala niya na iyon ang kanta na kinanta ni Linfang. Nakapagtataka, alam din ito ni Mojia. Kahit na nanatiling matapang silang dalawa, napahamak sila. Ang mga tropa ng Moyu ay malapit nang pumasok sa Duanren border at papatayin silang lahat. Ikaw ba ang nagpadala ng mga asasin para kidnapin ang prinsesa? Tanong ni Linfang. Wala kang kailangang pagdudahan. Ipapakita ko sa iyo, at mauunawaan mo, sabi ni Mojia habang pinapalakpak ang mga kamay. May lumipat sa kanyang tabi sakay ng kabayo, itinaas ang kanyang ulo at tinanggal ang kanyang helmet. Nang lumitaw ang mukha, ang ekspresyon ni Linfang ay naging malamig. Ikaw. Sabi ni Linfang na ang mga mata ay nagpapakita ng malinaw na layunin ng pagpatay. Ang mataas na ranggo na sundalo ang hamarang sa landas ni Linfang. Siya ang may pakana laban sa prinsesa. Naiintindihan mo na. Alam ko ang lahat tungkol sa iyong hukbo, at kahit na alam ko ang tungkol sa mga tensyon na umiiral sa pagitan mo at ni Duan Tian lang, walang pakialam na sabi ni Mojia. Napakakalma niya sa tunog. Tiningnan ni Linfang si Mojia na may malamig na tingin at pagkatapos ay dahan-daang sinabi. Nakagawa ka ng kaguluhan sa ating hukbo gamit ang ganoong taktika, ito ay talagang isang napakahusay na paraan. Ikaw ay malinaw na isang mabangis at ambisyosong tao. Si Linfang ay hindi gumagamit ng magalang na tono. Kahit na nagkaroon ng tensyon sa loob ng kanilang hukbo, na nagawang lumikha ng gayong kaguluhan, iyon ay isang walang kamali-mali na pag-atake. Ang laro ng digmaan ay isang nakamamatay. Napuno ito ng mga taong tatapakan na parang mga insekto. Ang pagkahulog sa bitag ng isang tao ay maaaring nakamamatay, isang pabaya na paggalaw at ang buong laro ay nawala. Minsan na silang naging pabaya at nagbigay kay Mojia ng magandang pagkakataon. Nahumantong sa pagbagsak ng kanilang hukbo. Kung ikaw at ang general ay pupunta sa aking bansa, pareho kayong magiging mga bayani. Patuloy ni Mojia. Gusto niya talagang sumama ang mga ito sa kanya. Sina Linfang at Liu Kanglan ay parehong umiiling. Ako, si Mojia, ay tatanggapin kayong dalawa anumang oras. Pagkatapos ay ibinaling ni Mojia ang kanyang ulo at walang pakialam na sinabi. Mag-set up ng kampo 2 kilometro mula rito. Nang matapos siyang magsalita, nagsimulang kumilos ang kanyang hukbo. Para sa kanila, dapat sundin ang mga utos. Si Mojia ay parang kanilang Diyos. Hukbo Zuyo, makinig sa aking mga salita, gusto kong umalis ka sa Duanren border. Sa 3 araw, kung hindi mo sinunod ang utos ko, pupugutan ko ng ulo ang prinsesa. Sabi ni Mojia sa malakas na boses. Nanginginig ang buong hukbo matapos itong marinig. Ang nakakapagtaka, gusto niyang umalis sila sa Duanren border o papatayin niya ang prinsesa. Sa 3 araw na ito, hindi ko sasaktan ang mahal mong prinsesa.
Mayroon kang 3 araw para mag-isip ng mabuti. Sabi ni Moljia. Kaagad pagkatapos, yung lupa at isang ulap na lamang ng alikabok ang natitira sa kanilang pag-alis. Tanging ang hukbong Zuyu lamang ang natitira at lahat sila ay walang imak na kawalan ng pag-asa. Walang posibilidad na pag-usapan ang mga termino kay Moljia. Ibinigay ni Moljia ang kanyang mga termino at walang margin para sa pagkakamali. Umalis na siya nang matapos siyang magsalita. Habang tinitingnan ang pag-alis ni Duan Xinye, ang puso ni Lin Feng ay puno ng kalungkutan. Bigla na lang siyang nakonsensya sa nangyari. Kung mas malakas siya, hindi sana nakidnap ang prinsesa. Wala ring dahilan si Duan Tian lang para akusahan siya at mag-trigger ng digmaang sibil sa kanilang dalawang hukbo. Hindi sana daw anak ang dugo ng daan-daang libong sundalo. Siyempre, alam ni Lin Feng na hindi niya mababago ang nakaraan. Walang katapusang galit na siya. Hindi niya mababago ang anumang nangyari. Bumalik tayo sa Duanren City. Sabi ni Liu Kanglan habang tumalikod at umalis. Habang tinitingnan ang silwete ni Liu Kanglan, nanginginig si Lin Feng sa galit. Alam niyang higit na nagdurusa si Liu Kanglan kaysa sa iya. Lahat ng mga sundalong namatay ay parang mga kapatid niya. Sa sandaling iyon, ilang siluwet ang sumugod kay Liu Kanglan at huminto sa kanyang harap. Liu Kanglan, nag-trigger ka ng digmaan sa gitna ng mga hukbo ng Zuyu na humantong sa pagkamatay ng napakaraming sundalo, kahit ang prinsesa ay kinidnap. Ano ang dapat mong parusa? Sigaw ni Duan Tian lang na sumugod kay Liu Kanglan. Pinaikit ni Lin Feng ang kanyang mga mata. Ang lalaking iyon ay hindi mas mahusay kaysa sa isang hayop. Ang kanyang nasasakupan ay kumikilos bilang isang tagaloob upang hulihin ang prinsesa. Si Duan Tian lang ang ayaw sumuko sa laban at gustong saktan si Lin Feng anuman ang mangyari. Dahil sa kanya kaya naging napakagulo ng sitwasyon at tumanggi siyang sumuko kahit na naglulunsad ng pag-atake ang mga tropang Moyu. Sa sandaling iyon, sinisisi pa rin niya si Liu Kanglan. Kasuklam-suklam at walang hiyang tao. Liu Kanglan, pinatay mo ang daan-daang libong tropa. Iyan ay isang krimen na malulutas lamang sa iyong kamatayan. Sabi ni Duan Tian lang. Ang mukha ni Lin Feng ay naging malamig. Masyadong maluwag si Liu Kanglan at hindi patas ang pagtrato. Sa kanilang ugali, buhay at kamatayan talaga ang nakataya. Duan Tian lang, talagang hinahangaan kita sa pagkakaroon pa rin ng lakas ng loob na magsalita ng ganoong paraan dito. Hindi napigilan ni Lin Feng magsalita. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, ang isang tunay na taksil sa iyong bansa, gamit ang iyong kapangyarihan at autoridad ay nagpapahintulot sa prinsesa na makidnap habang naghihiganti ka ng mga personal na sama ng loob. Ang pagnanais mong patayin ako ay hindi lamang naging dahilan upang mahuli ang prinsesa ngunit tumanggi kang tumayo ng marinig ang mga bugle ng kaaway at patuloy na nagdulot ng kaguluhan sa loob ng hukbo. Nang dumating ang mga tropang Moyu, iniisip mo pa rin ang sarili mong pansariling interes na humantong sa pagkawala ni malaking bilang ng mga tropa. Nagmula ka sa Imperial City kasama ang iyong mga tropa at ang iyong anak ngunit nang dumating ang kalaban, ikaw ang pinakamabilis na taong nakatakas sa pagitan ng iyong mga buntot. Sa gitna ng mga sundalong namatay, marami sa kanila ang nasa ilalim ng iyong kontrol. At nakakagulat na mayroon ka pa ring katapangan na ituro ang iyong daliri kay Liu Kanglan. Kung ako sa'yo, matagal na akong namatay sa kahihiyan. Talagang hinahangaan kita, bilang punong komandante, ang magawa ang lahat ng ito nang hindi nahihiya ay tunay na kahanga-hanga. Napakalamig ng mga salita ni Lin Feng. Nagulat ang mga sundalo ng hukbo at tumingin kay Duan Tian lang. Bakas sa mukha niya ang nakakatakot na ekspresyon. Lin Feng, huwag mong kalimutan na ikaw ang personal na bantay ng prinsesa. Nawala ang prinsesa, hindi ka makakatakas sa parusa mo. Duan Tian lang, huwag mong kalimutan na ikaw ang punong commander at ang prinsesa ay kinidnap sa loob ng iyong kampo at ng iyong nasasakupan. Hindi ako makakatakas sa aking parusa. Ano ang ibig mong sabihin doon? Agresibong tugon ni Lin Feng. Tingnan natin kung sino ang mamamatay at kung sino ang mabubuhay. Sagot ni Duan Tian lang na may kasamang ngiti sa mukha. Saka siya tumalikod at biglang umalis. Dapat mo akong patayin hanggat may pagkakataon ka dahil kung hahayaan mo akong mabuhay, iyong duwag na. Duwag na tinatawag mong anak ay mamamatay sa aking mga kamay at pagkatapos ay ikaw ang susunod. Sabi ni Lin Feng habang nakatingin sa silhouette ni Duan Tian lang na papaalis. Ang boses ni Lin Feng ay parang isang masamang demonyo. Ang mga salita ni Lin Feng ay nagmula sa puot sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung sa hinaharap, hahayaan siyang lumakas, tiyak na papatayin niya si Duan Tian lang at ang kanyang anak, nang walang pag-aalinlangan. Narinig ni Duan Tian lang si Lin Feng. Huminto siya saglit saka nagpatuloy sa paglalakad. Talagang binalak ni Lin Feng na patayin si Duan Tian lang at ang kanyang anak. Kung hindi sila namatay, hindi siya mabubuhay ng payapa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 208, Gabi sa loob ng lungsod. Sa tuktok ng Torres ay taas ng dating lungsod ay si Liu Kanglan at nasa likod niya ang 4 na opisyal, sina Lin Feng at Liu Fei. Si Liu Kanglan ay nakatayo roon ng ilang oras na, nanatili siyang hindi kumikibo habang ang iba ay nanatiling tahimik. Naunawaan nilang lahat ang sakit na nararamdaman ni Liu Kanglan sa kanyang puso. Mahigit 100,000 tao, ang kanilang buhay, kanilang mga pamilya, ang kanilang kinabukasan ay nawala sa isang iglap. Ito ang katotohanan ng digmaan. Iyon ay ang malungkot na katotohanan. Walang makapaghuhula kung ano ang mangyayari. Ang ganitong mga dramatikong kaganapan ay hindi naganap sa loob ng mahigit 10 taon. Bukod pa rito, si Liu Kanglan ay hindi kailanman natalo sa alinman sa kanyang mga laban sa nakaraan, ngunit sa sandaling iyon, siya ay natalo at ang kanyang hukbo ay minasaker. Huminga ng malalim si Liu Kanglan. Saka siya dahan-daang lumingon.
Sa sandaling iyon, lahat ng tao sa loob ng lungsod ay nag-iimpake na at handa nang umalis sa Duanren City. Ang Moyu Country ay naglalagay ng pressure sa kanila sa pamamagitan ng paggamit ng buhay ng prinsesa. Hindi nila magagawang ipagtanggol ang Duanren border. Kung nawala ang Duanren border, ang Duanren City ay magiging isang napakadelikadong lugar. Ang 500,000 malakas na hukbo ay madaling masakop ang Duanren City. Hindi sila isang simpleng puwersang militar, isang malaking bilang ang nakalusot sa Linky Layer. Sa isang paglukso, maakyat nila ang gate ng Duanren City. Mula doon maaari silang magpaulan ng mga palaso at lipulin ng lahat ng nasa loob. Kahit na ang Duanren City ay malawak, maaari lamang itong ituring na isang maliit na bayan. Mayroon itong populasyon na 550,000 sibilyan. Ang mga sibilyan ay dapat umalis sa lungsod, kahit na para sa marami sa kanila ito. Ang kanilang lugar ng kapanganakan. Bilang isang general, hindi ko sila madadami. Sabi ni Liu Kanglan habang bamantong hininga. Tulad ng anumang digmaan, hindi tiyak ang kalalabasan, maaari kang manalo o matalo. Ang tanging bagay sa iyong kontrol ay kung paano mo haharapin ang sitwasyon, general. Sabi ni Lin Feng habang umiiling. Anong inaasahan mong gagawin ko? Hindi ko maintindihan. Tanong ni Liu Kanglan na hindi nakaintindi. Tumingon si Lin Feng, tumingin kay Liu Kang. Pagkatapos ay sinabi niya sa isang mahinahon at solemne na tono. Kailangan ko ng kahoy. Kahoy. Titig na titig si Liu Kanglan kay Lin Feng. Napatulala siya. Muling nagsalita si Lin Feng. Tito Liu, sana ay matugunan mo ang aking kahilingan sa pagkakataong ito. Pagkatapos manatiling tahimik ng ilang sandali, tumanggo si Liu Kang sa seryosong paraan at sinabi. Sige. Mga opisyal, sana ay matulungan din ninyo ako. Sabi ni Lin Feng habang nakatingin kay Jiu Chixi at sa iba pa. Bahagyang tumanggo silang lahat, kahit na hindi nila alam kung ano talaga ang gustong gawin ni Lin Feng. Sa sandaling iyon, sa lungsod, ang mga kabayo ay humahagulgol at maraming tao ang naghahanda sa pag-alis. Sa mga taong ito, marami sa kanila ay mula sa Holy Courtyard ng Zuyu at sa Celestial Academy. Lahat sila ay mukhang nakamamatay na pala. Inaasahan nilang makakuha ng mga pagsasamantalang militar, ngunit imposible para sa kanila. Masyadong delikado ang lugar na iyon. Kinailangan nilang bumalik sa Imperial City, kung saan ito ay ligtas. Ang labanang ito ay walang kinalaman sa kanila. Maging ang mga binata na sumama kay Duan Tian lang ay aalis na rin. Liu Kanglan. Sigaw ni Duan Tian lang ng napakalakas. Liu Kanglan, naging dahilan mo ang sarili nating hukbo na labanan ng isa't isa at ang prinsesa ay nabihag dahil. Dito, pagkatapos ay naging sanhi ka ng daan-daang libong tao na mawalan ng tirahan. Iuulat ko ang lahat ng ito sa kamahalan at siya mismo ang magpapasya kung paano ka parurusahan sa iyong mga kasalanan. Sigaw ni Duan Tian lang habang siya ay gumagalaw sa malayo. Ginawa niyang parang si Liu Kanglan ang nagkasala sa lahat ng bagay at hindi niya inaako ang anumang responsibilidad. Labis na nanlamig ang puso ni Lin Feng. Ang prinsesa ay nakidnap sa kampo ni Duan Tian lang, ngunit ipinakikita niyang wala itong kinalaman sa kanya. Bukod dito, tumatakbo siya pabalik sa Imperial City. Ang buhay na, prinsesa ay biglang wala ng halaga sa kanya. Naunawaan din ni Lin Feng na gustong pumunta ni Duan Tian lang sa Imperial City upang alisin ang lahat ng responsibilidad sa kanyang sarili at ibigay ang sisi kay Liu Kanglan. Hindi pinansin ni Liu Kanglan si Duan Tian lang, siya ay walang halaga. Ang labis na ikinalulungkot ni Liu Kanglan ay pinayagan niya si Duan Tian lang na sumama sa kanila sa unang pagkakataon. Dapat ay masalampan niya kaysa isipin na si Duan Tian lang ay magagamit sa anumang aktwal na pakinabang sa larangan ng digmaan. Sa ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha, si Duan Tian lang ang punong komandante ay tumakas mula sa Duanren City kasama ang kanyang hukbo. Si Liu Kanglan ay hindi maiwasang manatili dun at lalabanan si Mo Yuna. Nagre-resulta sa kanyang kamatayan. Ang labanang ito ay magiging mas malala pa para sa kanila, walang sino man ang makakatakas ng hindi nasaktan. Kapag dumating ang tamang sandali, isusumbong ni Duan Tian lang ang mga krimen ni Liu Kanglan sa kanyang kamahalan. Sa ikatlong araw, unti-unting dumarating ang deadline. Napuno ng ingay ang kapaligiran. Ang mga sundalong Mo Yuna sakay ng kanilang mga kabayo ay dumarating sa labas ng Duanren border. Ang kanilang hukbo ay nakaunat sa buong tanawin hanggang sa nakikita ng mata. Ngunit sa sandaling iyon, sa mga burol ng Duanren border, walang tao. Lumipat si Mo Jia patungo sa frontline sakay ng kanyang kabayo. Tumingin siya sa mga bakanteng bundok at parang naliligaw siya sa pag-iisip. Hindi kaya talagang umatras ang tropa ni Zuyu at inaalok ang Duanren border sa Moyu Country. Dalhin ng prinsesa sa harap. Walang pakialam na sabi ni Mo Jia. Nakasakay sa kabayo si Duan Xinye at nakasuot ng armor. At saka, hindi siya nakadina o pinigilan sa anumang paraan. Gaya nga ng sinabi ni Mo Jia, hindi naman nila sinaktan ng prinsesa. Unang hilera ng mga itim na gwardya, isecure ang mga bangin ng Duanren border at magsagawa ng masusing inspection. Sabi ni Mo Jia, sa isang iglap, isang hanay ng mga itim na gwardya ang tumakbo patungo sa tuktok ng Duanren border. Kung binigyan sila ni Mo Jia mutos, sinunod nila ito kahit na magbuwis ito ng kanilang buhay. Ang grupong ito ng mga itim na gwardya ay napakahusay, kung walang magbabantay kay Duanren border, madali para sa kanila na maabot ang tuktok. Sa taas, maaari nilang tingnan kung may ambush na naghihintay sa kanila. Makalipas ang isang oras, bumalik ang buong hanay ng mga itim na gwardya, walang nawawala. Kamahalan, walang makikita mula sa tuktok ng Duanren border. Wala ring tao sa Duanren City, kahit mga sundalo. Sabi ng isa sa kanila. Nagulat si Mo Jia.
Hindi lamang walang tao sa Duanren border ngunit wala ring tao sa Duanren City. Tinisin mo muna ang daan. Sabi ni Mojia habang malamig at nakahiwalay. Siguro ang Duanren City na iyon ay tuluyan ng inabandona. Kung wala ang Duanren border, nakipagbakbakan na siya at siguradong mananalo. Ang mga sundalo ay naglalakad pasulong at pagkatapos ay nawala sa kabila ng Duanren border. Si Mojia at ang kanyang mga tropa ay maingat na sumusulong. Kung lalaban siya kay Liu Kanglan, siguradong mananalo siya, ngunit hindi ito magiging ganoon kadali. Sa panahon ng digmaan, ang isang diskarte ay dapat na walang kamali-mali, kung hindi, ang isang tao ay maaaring magdusa ng matinding pagtatalo. Gaya ng iniisip ni Mojia, ang Duanren City ay ganap na walang laman. Ito ay isang tahimik at walang tao na lungsod. Si Mojia ay nakatayo sa tuktok ng protection tower sa loob ng Duanren City at mukhang walang ekspresyon. Siya ay pumupunta sa Duanren border sa loob ng maraming taon at palaging gustong dumaan. Ngunit sa sandaling iyon, dumaan na siya. Kitang-kita niya ang dagat ng mga sirang armas. Ito ay simbolo ng tagumpay, ngunit ang tagumpay na iyon ay ilagay ang mga tropa sa loob ng Duanren City at sakupin ito. Sabi ni Mojia. Kaagad pagkatapos, ang utos ay ipinasa sa mga tropa. Nasakop na nila ang Duanren border. Kinukuha din nila ang Duanren City. Sa malawak na tanawin, makikita ang mga tropang Mouyu na nagwawalis sa mga patag na lupain. Sa hating gabi, maliban sa ilang mga gwardya sa gabi, lahat ay nakakakuha ng karapat-dapat na pahinga. Sa labas ng Duanren City, lumitaw ang ilang malungkot na hitsura ng mga siluet. Sa kanilang mga mata ay puro pagpatay ang layunin. Kasabay nito, napakaraming nakabaluti na mga kabayo ang tahimik na lumilipat patungo sa Duanren City. Gayunpaman, bigla silang huminto. Hindi na sila gumawa ng isang hakbang pasulong. Sa sandaling iyon, si Linfang ay nasa labas din ng Duanren City. Ang itim niyang mga mata ay tila malamig selo. Kitang-kita niya ang lahat ng nangyayari sa loob ng Duanren City. Tumalon si Linfang sa Duanren City. Naghanda siya ng husto. Isang nag-iisang gwardya ang nandoon, mabilis na tinakpan ni Linfang ang kanilang bibig upang pigilan silang sumigaw at walang awa niyang hiniwa ang kanilang lalamunan. Kinuha ni Linfang ang baluti mula sa bangkay at isinuot ito. Pagkatapos ay agad niyang itinapon ang bangkay mula sa pader ng lungsod at nahuli ito ng mga tao sa ibaba, kaya't nananatili pa rin ang ganap na katahimikan. Malinaw na nakikita ni Linfang ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. Nagsimula siyang gumalaw ng may kumpletong katahimikan. Ilang sandali pa, itinapon pa ang ilang bangkay mula sa pader ng lungsod. Ang mga tropang Zuyu na hinuhuli ang mga bangkay, pagkatapos ay kinuha ang baluti mula sa mga bangkay at isinuot ito. Pagkatapos ay tumalon sila sa pader ng lungsod upang palitan ang mga gwardya. Lahat sila ay napakahusay at maingat upang hindi makagawa ng ingay. Lahat sila ay napili bilang pinakamahusay sa mga tropang Chixi. Lahat sila ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay mula sa pinakapiling mga unit sa loob ng hukbo. Lahat sila ay mga sarhento at ang pinakamahina sa kanila ay umabot sa ikatlong layer ng lingchi. Hindi lamang nila ito ginagawa sa isang lokasyon sa mga pader ng lungsod. Marami sa kanila ay umaatake mula sa maraming lugar at sinasakop ang pader ng lungsod. Ang pinakamalakas sa kanila ay lumipat sa Duanren City, pinatay ang mga bantay sa gabi at itinapon ang mga bangkay sa dingding upang bigyan ng iba ng sandata. Malalim na ang gabi kaya ang lahat ay ginawa sa ilalim ng takip ng kadiliman at buong katahimikan. Walang naalarma sa mga pagkilos na ito. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga itim na gwardya na armado ng mga sibat ang lumitaw sa Duanren City. Sila ay tumingin marilag at kahanga-hanga. Kabilang sa kanila ang isang binata na mukhang hindi kapanipaniwalang may isla ng mukha. Si Linfang iyon. Ang mga taong ito ay hindi kabilang sa Mouyu Country. Lahat sila ay mula sa Zuyu. Dahil ang mga tropa ng Mouyu ay pumasok at agad na nagtayo ng kampo, hindi sila masyadong mahigpit sa pagpapatibay ng kanilang posisyon. Sa makatuwid, madaling lumipat si Linfang sa bawat sulok ng lungsod. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Linfang at ang iba pa sa isang silid at agad na pumasok. Tumigil ka, may biglang sumigaw. Pinipigilan ng dalawang gwardya si Linfang at ang iba pa na pumasok sa loob. Pagkatapos ay sinabi nila, may mga taong nananatili na sa loob. Alam ko, sabi ni Linfang habang patuloy na naglalakad pasulong. Ang dalawang gwardya ay namangha. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang isang nagniningning at maliwanag na ningning at pinutol ng mapusyaw na berdeng sandang ang lalamunan ng dalawang gwardya. Pagkatapos ay marahan silang bumagsahig. Kumislap ang siluet ni Linfang at agad siyang lumipat patungo sa silid. Bumukas ang pinto ng kwarto na nagbuga ng langit-ngit. Nagsimulang muling umilo ang mapusyaw na berdeng dagger at mabilis na nilalas ang lalamunan ng lalaking kakabukas lang ng pinto. Napatakip ang bibig niya habang nakadapa para pigilan siya sa paggawa ng anumang ingay. May ibang tao sa loob. Sabi ni Linfang. Agad naman silang pumasok sa kwarto. Sa loob ng silid, may napakaraming kahoy. Ito ay bahagi ng kanilang plano. Ang mga tropang Zuyu ay pamilyar. Dito, alam nila kung saan inilagay ang lahat. Ang parehong bagay ay nangyayari sa maraming lokasyon sa loob ng Duanren City. Sa wakas ay isang tunog ang pumuno sa kapaligiran, na bumasag sa katahimikan at tumawag sa mga tropa sa atensyon. Nang marinig ni Linfang ang tunog, halatang alam niyang wala na sila sa oras. Mabilis siyang pumasok sa isa pang silid at sa kanyang pag-alis, lumitaw ang apoy sa kanyang likuran. May mga apoy kung saan-saan, ganap na natatakpan ng apoy ang Duanren City. Tila nag-iisip si Linfang habang nakatingin sa apoy.
Sa kanyang nakaraang buhay, ginamit niya ang apoy sa pagluluto ng mga masasarap na pagkain. Sa buhay na ito, ginagamit niya ang apoy upang magluto ng buhay ng mga tao. Siyempre, alam niya na ang dami ng apoy na ito ay hindi magiging sapat. Kailangan niya itong gawing isang nagngangalit na apoy na tumupok sa buong lungsod. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 209, ang ambush. Sa buong labas ng Duanren City, ang mga tropa ng CXC ay pinapanood ang apoy habang nilalamon nila ang lungsod. Matapos maibigay ang utos, pinasakay nilang lahat ang kanilang mga kabayo at mabilis na tumakbo patungo sa Duanren City. Sa isang kisap mata, dumating ang mga tropang CXC sa harap ng Duanren City na may hawak na mga busog. Ang apoy ay tumataas ng papataas. Sa gitna ng mga tropang CXC, lahat sila ay naghanda para sa sandaling ito noon pa man. Ang mga ulo ng kanilang mga palaso ay nag-aapoy na sa nagngangalit na apoy at kaagad pagkatapos noon, inilabas nila ang kanilang mga palaso mula sa kanilang mga busog at isang maapoy na ulan ng mga palaso ang bumagsak sa lungsod. Ang tila walang katapusang ulan ng nagninangas na mga palaso ay nagpatuloy sa pag-ulan sa lungsod. Napakaganda at trahedya ang eksena. Kaagad pagkatapos, ang mga tropa ng Moyu ay tumingin sa ulan ng nagninangas na mga palaso na pumupuno sa kalangitan sa itaas nila. Nagulat sila. Tila pinaparusahan sila ng langit. Matapos i-shoot ng mga tropang CXC ang unang volley ng mga arrow, nagsimula silang umikot sa lungsod na. Nagpakawala ng volley pagkatapos ng volley ng maapoy na kamatayan. Napakaliwanag ng tanawin na para bang maagang sumikat ang araw. Di nagtagal, ang buong lungsod ng Duanren ay isang dagat ng apoy. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kaguluhan ng mga tropang Moyu. Nagulat sila sa biglaang pag-ataking iyon. Sila ay nahulog sa isang fire trap. Kasabay nito, sa loob ng lungsod, pinapatay ni Lin Fang at ng mga elit na sundalo ang mas mataas na ranggo ng mga commander na maaaring maghatid ng mga utos na itigil ang kaguluhan. Kung sila ay naging handa ay tandang lumaban, ito ay magiging mahirap. Gayunpaman, ang paggamit ng mga nasusunog na arrow na ito ay posible upang masugatan o mapatay ang mga cultivator ng ikatlong layer ng Lingchi at maging ang mga elite ng mas mataas na antas ng cultivation. Siyempre, napakahirap na saktan ang mas malalakas na cultivator ngunit sapat na iyon para masugatan at mapatay ang mga tropang nakapaligid sa kanila. Sapat na iyon para lumikha ng kaguluhan sa mga tropang Moyu. Dahil sa nagliliyab na apoy na iyon, ang mga tropang Moyu ay hindi na makabalik sa pormasayon at ayusin ang kanilang hukbo. Ito ay mas magulo sa gitna ng kanilang mga kabayo. Sa sandaling iyon, si Mojia ay nasa loob ng kanyang silid na nagbibihis. Isang nagninangas na palaso ang bumaril sa kanya. Siya ay kalmado ngunit mukhang nag-iisip. Sa pagsunog sa buong lungsod ng nagninangas na mga palaso, talagang karapat-dapat si Liu Kanglan sa kanyang palayaw na The Divine Arrow. Sabi ni Mojia habang parang walang pakialam. Kaagad pagkatapos, sinabi niya, inutusan ko ang lahat ng tropa na bumalik patungo sa Hilagang Gate. Huwag patayin ang apoy at huwag habulin ng mga nakapasok sa lungsod. Bumalik ka na lang sa Northern Gate at maghanda sa pagtanggap sa kanila. Nang matapos magsalita si Mojia, ang kanyang utos ay ipinaabot sa lahat ng kanilang mga tropa sa buong nasusunog na lungsod. Sa sandaling iyon, ang lahat ng tropa ng Moyu ay tumigil sa pagsisikap na patayin ang apoy at tumigil sa pakikipaglaban sa mga infiltrator. Lahat sila ay gumagalaw patungo sa hilagang pintuan ng lungsod. Sa loob ng lungsod, isang sundalo ang napatay sa isang kisap mata. Kasabay nito, ang utos ni Mojia ay naihatid. Nasa lahat ng tropa kaya hindi na nila hinanap si Lin Fang o sinubukang pigilan siya. Maaari na rin silang hindi. Pansinin ni Lin Fang at nagsimulang lumipat patungo sa North Gate. Ang mga sundalong humahabol kay Lin Fang ay hindi lamang ang sumunod sa utos at huminto sa pakikipaglaban, lahat ng hukbo ng walang pagbubukod ay sumunod sa utos. Walang sino man ang nang-ahas na tawagin ang utos na pinag-uusapan. Hindi nila naramdaman ang kahit kititing na pag-aalinlangan. Malakas ang impluwensya ni Mojia sa kanyang mga tropa. Isip ni Lin Fang nang makita niya ang eksena. Iyon. Ang Moyu Country ay may layunin na gawin si Mojia na kanilang pambansang simbolo upang sambahin. Siya bilang isang Diyos sa gitna ng mga tao. Si Mojia, halatang nag-enjoy sa ganoong prestihiyosong reputasyon. Sa Moyu, walang sino man ang nagdududa sa kanyang lakas at talento. Ang pananatili sa ganitong magulong sitwasyon at hindi makakilos ng makatwiran ay maaaring humantong sa matinding pagtatalo para sa kanilang hukbo. Ang pagtitipon ng mga tropa sa isang lugar ay ang pinakamahusay na reaksyon upang kontrahin ang diskarte ng mga kaaway. Ito ay magbibigay daan sa kanila na itoon ang kanilang Luck Saturday makalaya mula sa pagkakakulong. Ngayon, ang kailangan lang nating gawin ay umasa kay Uncle Liu. Isip ni Lin Fang. Kaagad pagkatapos, sinuot niya ang kanyang espada at tumakbo na parang baliw sa apoy. Kabalik-balik at siyang tumatakbo kasama ang iba pang tropa patungo sa hilagang tarangkahan. Sa sandaling iyon, kahit na ang mga tropa ng Moyu ay nagsisikap na magtipon ng buo, ang kaguluhan ay naruroon pa rin sa gitna nila. Si Lin Fang ay nakasuot ng Moyu armor kaya walang pagkakataon na malaman ng sino man kung sino siya maliban kung aatakehin niya sila. Bukod dito, imposibleng malaman ng daan-daang libong tropa ang bawat mukha sa loob ng hukbo. Sa hilagang tarangkahan, walang tigil na pagulan ng mga palaso na bumabagsak mula sa langit. Ang malalakas na, magsasaka ng Moyu Country ay nagtipon doon. Ang ilan sa kanila ay kayang kontrolin ang yelo, nyebe at tubig. Kaya naman, madali nilang napula ang apoy. Sa buong lungsod ng Duanren, ang Hilagang Gate ang pinakaligtas na lugar ngunit natatakpan din ito ng kadiliman. Ngunit sa maikling panahon, humigit kumulang 100,000 tropa na ang nagtipon doon at tila dumarami ang bilang ng mga tao sa paglipas ng panahon.
Napakatahimik ng karamihan. Kitang-kita nila ang kaguluhan sa di kalayuan pati na rin ang mga hakbang ng mga tao malapit sa kanila. Sa sandaling iyon, si Mojia ay nakatayo sa harap ng maraming tao na nakatingin sa gate ng lungsod at sinabi habang walang pakialam. Buksan ang gate. Buksan ang gate. Sigaw ng isang mataas na sundalo. Habang binubuksan ang tarangkahan, isang ingay. Ang kumalat sa hangin. 5,000 piling kabalyero, buksan ang daan at isecure ang landas 2 kilometro sa unahan. Sabi ni Mojia, nagtipon ng ilang nakabaluti na kabalyero, hinimok nila ang kanilang mga kabayo at lumipat patungo sa labasan ng lungsod. Sa kalagitnaan ng gabi, hindi nila masyadong makita kaya hindi rin nila makita kung sila ay tumatakbo sa isang ambush. Gayunpaman, kahit nasa kaso ng isang ambush, imposible para sa buong hukbo na mapatay. Sa gitna ng karamihan, tumingin si Linfang sa mga sundalong nananatiling kalmado. Talagang nakakatakot si Mojia. Kahit na sa sandaling iyon, walang tumatawag sa kanyang mga utos na pinag-uusapan. Siya ay isang tunay na pinuno. Kahit na sa sandaling ang langit ay tila nagpaulan ng kamatayan sa kanila, nanatili silang kalmado at walang takot. Kung hindi naging mahinahon ang pinuno, mananatiling kalmado ba ang kanyang hukbo? Sa napakalaking bilang ng mga tao, mahirap ibalik ang katahimikan sa hukbo. Ang hilagang gate ng lungsod ay malayo sa Duanren border. Sinusubukang isipin ni Mojia na parang siya si Liu Kanglan at kung siya si Liu Kanglan, magtatakda sana siya ng ambush sa pagitan ng Duanren City at ng Duanren border, ngunit iyon ang kanlurang gate ng lungsod. Kaya naman pinili ni Mojia ang Northern Gate at hindi ang Western Gate. Ayaw niyang mahulog sa bitag at mapatay. Ang 5,000 kabalyero ay sumusulong sa dilim. Ang lahat ay ganap na kalmado at tahimik. Ang tanging tunog ay ang pagtama ng kanilang mga kuko ng kabayo sa lupa. Nang mga sandaling iyon, malakas na bamantong hininga ang ilang kabayo. Biglang nagkaroon ng pakiramdam na ang lupa ay hindi matatag sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang mga kabalyero at ang kanilang mga kabayo ay nahulog sa isang malalim na hukay. Nang marinig ito ng mga kabalyerong nasa likuran nila, sumugod sila sa pag-aakalang ito ay pag-atake ng kaaway at nahulog sa hukay. Magulo ang sitwasyon. Gustong gumalaw ng mga kakahulog pa lang sa hukay ngunit pagkatapos ay pinigilan sila ng mga nahulog na sundalo at mga kabayo na nahulog sa kanila. Magulo ang sitwasyon. Nagsimulang punan ng mga araw ang hangin na nagbubuga ng mga sipol habang tumatagos sila sa kadiliman. Ang mga kakilakilabot na hiyawan ay walang tigil na nagmumula sa direksyon sa elite na unit ng kabalyero na pumasok sa kadiliman upang linisin ang daan. Namutla ang mukha ng mga tropa na nasa loob pa rin ng lungsod nang marinig nila ang nakakakilabot na hiyawan. Ang kanilang mga kasama ay malamang na namatay sa isang pananambang. Lipat na tayo, punta tayo sa Western Gate. Sabi ni Mojia habang nananatiling kalmado. Kaagad pagkatapos, ang lahat ng kanyang mga tropa ay lumipat patungo sa Western Gate. Kahit na ang mga may espiritu ng yelo ay nagbubukas ng daan, sila ay nagdurusa pa rin ng mga pagkalugi habang ang mga tao ay namatay habang sila ay nasunog hanggang sa mamatay o natama ng ulan ng nagninangas na mga palaso na bumabagsak mula sa langit. Gayunpaman, ang bilang ng mga tropa na natipon sa Western Gate ay hindi nabawasan. Sa kabaligtaran, mayroong higit pa kaysa sa Hilagang Gate dahil may mga bahagi pa rin ng hukbo na sama-sama sa pangunahing puwersa na hindi pa dumarating. Sa sandaling iyon, mayroong higit sa 200,000 sundalo na nagtipon sa kanlurang tarangkahan ng lungsod. Ngunit si Mojia ay nakaramdam ng lamig sa kanyang puso. Ang pagsunog sa lungsod ay isang napakalupit na pamamaraan. Hindi maiwasan ni Mojia na pahalagahan ang diskarte. Ang taktika na iyon ay hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng kontinente at napatunayang napakahusay nito. Tila ang kanyang 500,000 malakas na hukbo ay mga bilanggo sa loob ng lungsod. Na kanilang nabihag. Buksan ng tarangkahan, 3,000 piling kabalyero ang pumunta at mag-alis ng landas patungo sa Duanren border. Sabi ni Mojia habang nananatiling walang pakialam. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagpadala ng 5,000 kundi 3,000 tropa. Gaya ng dati, binuksan ng mga tropa na ito ang gate at umalis ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, dumiretso sila sa isang ambush at si Liu Kanglan ay makikita kasama ang kanyang mga tropa sa abot tanaw. Naunawaan ng mga tropang Mouyu na nakita ni Mojia na malaki ang posibilidad na ito ay isang bitag. Ang pagpunta sa kanlurang tarangkahan ng lungsod ay talagang mas nahuhulog sa kanilang bitag. Isang sandali bago, sa labas ng Hilagang Gate ay maaaring walang sapat na mga bitag upang pigilan ang buong hukbo, maaaring mayroon lamang isang bitag. Gayunpaman, nahulog sila sa kamay ng mga kaaway. General Liu Kanglan, napakatalino mo. Ako ngayon ay lubos na kumbinsido. Sabi ni Mojia habang nakatingin kay Liu Kanglan sa malamig at hiwalay na paraan. Sa sandaling iyon, nagpapaputok pa rin ng mga palaso ang mga tropang Zuyu. Nagkaroon ng walang katapusang ulan ng apoy na lumilipad sa kalangitan. Dahil nakaharang ang tore sa kanilang paningin, hindi makita ng mga tropang Mouyu kung gaano karaming tao ang naghihintay sa labas. Isang walang katapusang agos ng apoy ang nakikita nila sa abot tanaw. Hindi ako ang nag-organisa ng diskarteng ito. Malamig na sabi ni Liu Kanglan habang dahan-dahang itinataas ang kanyang kamay. General, kung hindi ikaw, sino ito? Tanong ni Mojia na natulala. Linfang. Liu Kanglan pagkatapos ay winagayway ang kanyang kamay pababa. Sa sandaling iyon, isang malaking volley ng mga arrow ang naging bagyo na nanalasa sa 200,000 tropa ng Mouyu. Sa ilalim ng bagyo ng nagninangas na mga palaso, napakalaking bilang ng mga tropa ang napatay ng walang pagkakataong lumaban. Kasabay nito, sinilaban ng mga palaso ang mga bangkay at lupa na lumikha ng dagat ng apoy na kumalat at sumunog ng mas maraming tao ng buhay.
Nang makita ni Moljia na ang mga tropa ng Zuyu ay magpapaputok ng isa pang volley of arrow, alam na niya na imposible para sa kanya na makatakas. Mamatay. Sigaw ni Moljia. Ang hukbo ng Moyu ay naging isang walang takot na makinang pangdigma at lumipat patungo sa tarangkahan ng lungsod upang labanan ang mga pana. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nagmumura ng isang pangalan. Lin Feng. Pagkatapos ng labanang iyon, si Lin Feng ay magiging sikat sa loob ng Zuyu gayon din sa Moyu. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 210, Lipulin ng Hukbo Chaos. Ang mga tropa mula sa dalawang bansa ay nakikibahagi sa isang nakakatakot na labanan. Ang larangan ng digmaan ay natatakpan ng mga bangkay ng mga sundalo. Ang mga tropang Moyu ay sumugod mula sa lungsod upang labanan ang mga tropang Zuyu. Ang mga tropang Moyu ay bumubuo ng isang makapangyarihang hukbo at ang kanilang mga sibat ay kumikinang sa madilim na gabi na may nakakatakot na pagpatay. Ang mga sirang sandata sa lupa ay nagbuga ng tahimik na mga kalansing na metal mula sa kanilang mga paggalaw. Sa magkabilang panig ng lungsod, ang mga tropa ng GXC ay nagtipon sa isang lokasyon sa larangan ng digmaan, pagkatapos ay nagpaputok sila ng isa pang volley ng mga arrow patungo sa hukbo ng Moyu. Patuloy pa rin ang pag-aapoy at ang init ng apoy ay lalong tumitindi sa bawat pagdaan ng sandali. Hindi alam Jim ka tropang Moyu kung paano magre-react. Kasabay nito, sa gitna ng mga tropang Moyu, isang espada ang kumikinang na may nagniningning na liwanag at naglabas ng nakakatakot na nakamamatay na chi. Ang espada ay naglazle sa isang bilog sa buong bilis na lumikha ng isang nakakatakot na presyon na ikinamatay ng daan-daang mga sundalo. Si Lin Feng iyon. Matapos ang pag-atake ng espada na iyon, ang iba pang mga elite ng GXC na nakalusot sa hukbo ng kalaban ay nagsimula ring walang awang patayin ang mga walang bantay na tropa sa kanilang paligid. Tumikha ito ng kaguluhan sa buong hukbo ng kaaway. Gayunpaman, patuloy silang sumunod sa mga utos at hindi nagbigay ng malaking kahalagahan sa kanilang sariling buhay. Ang lumaban sa sandaling iyon ay isang hukbo ng 250,000 tropa ng Moyu habang ang mga tropang Zuyu ay binubuo ng mas mababa sa 100,000 tropa. Si Moyu habang dumaranas ng matinding pagkatalo sa loob ng lungsod, hawak pa rin niya ang bentahe sa bilang. Gayunpaman, sa malaot madali, ang iba pang mga tropa ng Zuyu ay magkakaroon ng direktang paghaharap sa hukbo ng kaaway, kailangan lang nilang maghintay hanggang sa makalapit ang mga tropa ng Moyu. Sa oras na aabutin ng hukbong Moyu para maabot sila, ilang palaso ang kaya nilang iputok. Pero sila napatay na ang kalahati ng hukbo ni Moyu at nagdulot ng kaguluhan sa loob ng hukbo. Isinasaalang-alang ang katotohanan na mayroon pa silang hukbong GXC na handang lumaban at ang grupo ng mga elite ni Lin Feng sa loob ng hukbo ng kaaway na nagdudulot ng kaguluhan, ligtas na sabihin na sila ay may ganap na kontrol sa sitwasyon. Kapag nakikipaglaban sa mga kaaway sa isang ulo sa labanan, sino ang magkakaroon ng pinakamatapang na mga sundalo? Aling panig ang mananalo? Si Lin Feng ay gumagalaw sa hukbo. Ang sino mang magtangkang hadlangan si Lin Feng ay naging isa pang bangkay sa lupa. Pero hindi nag-iisa si Lin Feng, napapaligiran siya ng grupo ng mga elite na kasama niya. Ang labanan sa pagitan ni Moyu at Zuyu ay isang labanan ng tagumpay o kamatayan. Ang pag-urong ay hindi isang opsyon. Walang pagpipilian si Lin Feng. Kailangan niyang pumunta at iligtas si Prinsesa Duan Xinye. Si Duan Xinye ay dinukot habang siya ay pinuprotektahan, kung may nangyari sa kanya, si Lin Feng ay hindi lamang makakaranas ng sentensya ng kamatayan ngunit ito rin ay mabigat na parusa para kay Liu Kenlan. Kinailangan ni Lin Feng na iligtas si Duan Xinye. Sa kaliwa ni Lin Feng, ang isang espada ay walang tigil din na kumikinang at sa tuwing ito ay gumagalaw ay may namamatay, na nagmumukhang isang manggagapas ng kamatayan ang may-ari nito. Ang kanyang espada ay kumikilos ng mas mabilis kaysa sa espada ni Lin Feng, ang bawat suntok nito ay hindi lamang mas mabilis kundi mas malakas din. Ang nakamamatay na chi na inilalabas nito ay ilang beses na mas mabigat kaysa sa inilabas ni Lin Feng. Malinaw na ang may-aring espadang ito ay dumaan sa hindi mabilang na mga pagdaloy ng dugo. Tumingon si Lin Feng at nakitang pinutol ng binata ang kanyang mga kaaway at nagulat siya. Sa kasalukuyan ay hindi katulad ng isang magandang dalaga ang mukha ng binata. Sa sandaling iyon, siya ay mukhang malamig at walang emosyon. Puro puting damit ang suot niya, pero mukha siyang death god. Malinaw na si Wen Aozu iyon. Hindi nakakagulat na siya ay iginagalang sa Celestial Academy. Ang magagandang mata ni Wen Aozu ay kasing talas ng Diyos ng espada ng kamatayan. Sa abot tanaw, isang magandang liwanag ang nagsimulang punan ng kalangitan. Nagsisimula ng masira ang araw. Sa labas ng Duanren City, ang dagat ng mga sirang armas ay naging dagat din ng dugo at mga bangkay. Ang mga bangkay na ito ay sariwa pa at patuloy ang pagbuhos ng dugo mula sa mga katawan upang lumikha ng dagat ng dugo. Sumugod si Lin Feng at sa isang nakamamatay na espada ay napatay niya ang isang dosenang sundalo sa kanyang dinadaanan. Gayunpaman, si Lin Feng ay hindi nasasabik. Tiningnan niya ang lahat ng hindi mabilang na mga bangkay na tumatakip sa larangan ng digmaan. Nalungkot ang puso niya. Ito ay digmaan at ang kanilang buhay ay hindi gaanong mahalaga sa larangan ng digmaan, ngunit sa isang tao ay mahalaga sila. Isang dagandong ang kumalat sa kapaligiran at nagmumula sa malayong lugar sa abot tanaw. Ito ay isang pagbagsak ng kidlat na tila ang langit ay bumaba sa kanilang galit. Ang buong karamihan ay hindi maiwasang manginig mula ulo hanggang paa. Dahan-daang itinaas ng lahat ang kanilang ulo at tumingin sa abot tanaw. Sa abot tanaw kung saan nagsimulang sumikat ang araw ay mayroon na ngayong dagat ng itim na ulap. Ito ay tila isang hugis tawa ang lumitaw sa loob nila, ngunit mabilis itong nawala. Napuno muli ng dilim ang larangan ng digmaan habang ang kalangitan ay natatakpan ng mga ulap na ito. Tila isang ganap na itim na nilalang na minamaliit ng langit ang mga tao. Nakakatakot, isip ni Lin Feng.
Nang makita niya ang dagat ng mga itim na ulap na lumitaw sa kalangitan, nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Isang grupo ng mga barbaro ang nang-ahas na lumaban sa aking moyu. Isang silweta ang lumitaw sa gitna ng dagat ng mga itim na ulap. Kaagad pagkatapos, ang palad ng kanyang kamay ay lumabas at isang itim na selyo ang lumitaw sa lupa. Ang selyo ay hugis ng isang kastilyo. May makapal na itim na nakamamatay na chi sa loob na bumunggo sa lupa at dumurog sa anumang bagay sa daan nito. Marahas na yumanig ang lupa. Ang mga puso ng hukbong Zuyu ay nanginginig sa takot. Ang pag-ataking iyon ay pumatay ng 1,000 sundalo ng Zuyu. Ang isang pag-atake ay sapat na upang kumitil ng 1,000 buhay. Ang mga sundalong Zuyu na ito ay halos hindi na makitang darating ito bago sila nadurog, nang wala man lang oras upang magbigay ng nakakatakot na hiyo. Isang napakalaking itim na bunganga ang lumitaw sa lupa mula sa pag-atake. Lahat ng mga bangkay ng mga tropang Zuyu ay nawala sa kadiliman na iyon. Bukod dito, ang mga malapit sa pag-atake, mga lalaki at mga kabayo ay pinalayas. Ang mga mukha ng hukbong Zuyu ay namutla ng nakamamatay. Anong klaseng cultivator iyon? Sa pagharap sa napakalakas na magsasaka, nawalan sila ng lakas ng loob na lumaban. Lahat ay tumigil sa paggalaw. Ang hukbo ng Zuyu ay tumigil, ang hukbo ng Moyu ay tumigil din. Lahat sila ay nakataas ang kanilang mga ulo at blanko na nakatingin sa itim na silweta sa langit. Makalipas ang ilang sandali, ang mga tropa ni Moyu ay sumigaw na nagbayanag sa lupa. Iyon ay isang napakalakas na cultivator mula kay Moyu. Mag-isa, kaya niyang lipulin ang buong hukbo. Nang marinig ni Lin Fang ang sigaw na iyon, bahagyang nanginag ang kanyang espada. Walang puwang para sa diskarte, hindi siya maaaring magdala ng isang radikal na pagbabago sa sitwasyong ito. Sa harap ng isang malakas na magsasaka, na maaaring makaimpluwensya sa buong takbo ng digmaan, wala siyang magagawa. Itinaas niya ang kaliwang kamay. Kinasusuklaman ni Lin Fang ang sarili niyang kahinaan, hindi siya sapat na malakas para protektahan ang kanyang sarili at hindi sapat na malakas para maimpluwensyahan ang kontinente. Ang itim na palad na iyon ay dapat na tunay na dalisay na enerhiya at ang nagsasaka ay dapat nasa Zuan-Chi layer. Ang dalisay na enerhiya na iyon ay napaka-brutal. Ang isang cultivator ng Zuan-Chi layer ay maaaring umasa sa purong chi at purong enerhiya. Ang gayong tao ay maaaring kontrolin ang langit at alisin ang kanyang mga kaaway sa pamamagitan ng malalakas na pag-atake. Malinaw na siya ay nasa Zuan-Chi layer at si Chu Zanpang ay magiging parang langgam na dudurog sa ilalim ng sapatos na ito ng mga cultivator. Ang isang taong kayang kontrolin ang langit at umatake mula sa langit ay nasa tuktok ng Zuan-Chi layer. Sinabi ng mga alingaw na ang pinakamalakas na magsasaka ay maaaring lumipad sa kalangitan at pumatay ng milyon-milyong tao ayon sa gusto nila. Totoo ang lahat ng chismis na iyon. Iyon ang mundo ng paglilinang. Ang malalakas na cultivator ay maaaring kumilos ayon sa gusto nila. Mga sundalo, emperador, pinuno, hanggat sila ay malakas, maaari nilang sirain o iligtas ang buhay ayon sa kanilang nakikitang angkop. Gusto rin ni Lin Fang na maabot ang puntong iyon sa kanyang kultibasyon. Inaasahan din niya na makalipad siya sa gitna ng mga ulap balang araw. Siya ay gumagawa ng mahusay na pagsisikap upang matupad ang pangarap na iyon at siya ay walang humpay na nakikipaglaban upang makakuha ng kaliwanagan. Ang kanyang puso ay napuno ng hindi kapani-paniwalang mga ambisyon at adhikain, siya ay lalago upang maging kasing lakas ng isang hindi magagalaw na bundok. Ngunit para maabot ang ganoong antas ng paglilinang, gaano karaming determinasyon, karanasan at pagsasanay ang kailangan. Walang nakakaalam. Halimbawa, ang malakas na magsasaka na nakatingin sa kanila mula sa mga ulap, ay madaling sirain ang hukbo ni Zuyu. Mamamatay kaya ang hukbong Zuyu? Tiyo Kang Lan, kanina ka pa lumalaban sa hukbo ko, nirerespeto kita. Isa kang namumukod tanging tao, kaya hahayaan kitang mamatay ng may dignidad, papayagan kitang kitilin ang sarili mong buhay. Ang itim na silweta sa kalangitan ay nakatingin kay Liu Kang Lan at parang isang maringal na Diyos. Sa harap niya, kahit ang pinakamataas na general ay walang ibig sabihin. Itinaas ni Liu Kang Lan ang kanyang ulo habang mukhang kalmado at walang pakialam. Napatingin siya sa silhouette na iyon sa langit. Pagkatapos ay tumingin siya sa hukbo ng Zuyu. Mukhang nangungulila siya. Sa panahon ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa, ang pinakamalakas na cultivator ay hindi pinapayagan na makilahok. Iyon ay isa sa mga patakaran na iginagalang ng lahat ng mga bansa ngunit ngayon ay dumating ka at pinipilit aking hukbo, pumayag na ba ako? Ang boses ni Liu Kang Lan ay puno ng kalungkutan. Igagalang ni Moyu ang panuntunan maliban kung talagang gusto nitong sakupin si Zuyu. Sa sandaling iyon, hindi mahalaga kung si Moyu o Zuyu, ni isa sa kanila ay walang kapangyarihang lupigin ng isa pa. Sa makatuwid, ang panuntunang iyon ay hindi maaaring masira. Siyempre, mayroong isang pagbubukod, kung tinanggap ng isang panig ang pag-uugali ng kabilang panig. Tinatanggap ko, nang marinig ng tropa ng Zuyu si Liu Kang Lan, napuno silang lahat ng matinding kalungkutan. Tubhang nalungkot si Lin Fang. Ang prinsesa ay kinidnap, at si Duan Tian lang ay nagdulot ng kaguluhan sa loob ng hukbo. Si Liu Kang Lan, sa sandaling iyon, ay pumayag na kitilin ang kanyang sariling buhay. Ang digmaang ito ay nagdulot ng kaguluhan, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari mula sa puntong iyon.